the music, get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it, won't you dance with me? Good morning mga ka-energy! Kumusta po kayong lahat? Nandito po ako ngayon sa aming baba ng building. Apparently, balik kami sa old car. Pero thank you Lord for this day. It's Monday. Time check. It's 9:10 in the morning. Kumusta po kayong lahat? Meron ba tayong tsa ate? Bili tayo ng tsa. Yes. So, pupunta po kami ngayon sa Albatin Academy. So, another observation bago ko po i-finalize yung plan nung isang bata na yon. So, let's go! Happy Monday sa lahat! So, mga ka-energy, dumaan kami dito sa Steaming Mug Cafe. Yan. Paborito kasi namin ni ate yung chai dito. Dito namin binibili yung chai na pinabibili ko kay ate. Napakasarap niya. Hindi siya masyadong matamis. At yung essence talaga ng tea na andon. So, thank you Steaming Mug Cafe. Shout out sa inyo. Ayan. So, hinihintay ko lang bumibili lang sa Ate Rose doon bago tayo pumunta sa school. Let's go! So, outfit check tayo. Kala mo outfit. Ayan, ganun pa rin. Flat shoes. Tapos, medyo printed tayo ngayon dito sa baba. Kaya, ang aking blouse is black lang. At napakasarap netong chai. Good morning. Inom tayong lahat. Gigising ka sa chai na to. Kasi bawal na po sa akin ang coffee, sabi ng doktor, dahil masyadong acidic. So, itong chai kahit papano, meron siyang konti lang naman na milk. Tapos, yung tea, mas healthy naman ang tea kaysa sa coffee. As far as I know. So, yun. Okay naman siya. Basta kumain na ako ng banana. That's it. Okay, mga ka-energy, malapit na tayo sa school. Ayan. Ikot lang tayo, tapos hanap tayo ng parking. Para makita natin yung front, pakita natin sa inyo mga ka-energy. Nandiyan na yung pangalan ng Albatin World Academy. So, this is a British school. Ang pagkakaalam ko, British na. Hindi siya so ikot na lang tayo. Ang laki-laki niya mga ka-energy. Woohoo! Papasok tayo dyan sa loob. Yan. So, pero pwede pasok. Papasok na tayo. There you go. Tignan nyo sa harap kung meron pang fountain. Yan. So, drop lang ako ni ate dito. And then, I'll see you later mga ka-energy. This is a beautiful school. So, mga ka-energy, nihintay ko na lang yung ka-meeting ko dito. Kailangan ko kasi ma-meet muna yung kung sino yung head ng inclusion before I go to the room for the observation. So, habang hinihintay natin dito, maganda ang kanilang reception. Hindi ako pwedeng mag-video actually, pero syempre nakatutok lang naman sa akin, so it's okay. Wow, mga ka-energy, lalabas na po tayo. Salamat sa Diyos na tapos na. Thank you Lord sa wisdom, sa knowledge, thank you sa guidance. So, babalik po ako sa bahay. Lahat po ng gagawin ko doon ay admin work at reports. See you later! So, yun mga ka-energy, natapos na po tayo sa observation natin doon sa bata. FS2 siya, parang KG2. Ganon. Napansin ko, ang trabaho ko ngayon is my calling. Itong aking ginagawa ay mahirap siya, challenging siya, pero pag sinabing calling, talagang tinawag ka ni Lord na gawin to. Pinag-pray ko to nung 2015, yun. Nag-start ako mag-aral ng Applied Behavior Analysis. And blessed naman tayo ni Lord na natapos natin yun at nakapag-take tayo ng board. Kaya naging Board Certified Behavior Analyst tayo. Ngayon, minsan tinatanong ko yung sarili ko, bakit ang hirap-hirap gawin ng mga plano? Ang hirap, syempre, dadaan ka sa observation, tapos meeting, tapos plano, tapos yung implementation, tapos kung paano mag-monitor, and then pag minsan may sumasabit na mga intervention na hindi akma dun sa bata, so kailangan mong i-modify, yung mga ganon. Napaka-challenging talaga mga ka-energy.
Pero ito lang ang masasabi ko. Lahat tayo may calling. So, ang prayer ko ngayon, ito ang calling eh. Ito yung calling ko. Kahit na mahirap siya, tutulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ni Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya, every step of the way, nandun tayo. Nandun yung ano natin. Nandun yung kalakasan ni Lord na binibigay niya sa atin. Kaya napakasaya pag natapos mo yung trabaho mo from your heart, na hindi ka nagrereklamo, at least nakatulong ka, especially pag sinabi mong calling, meron niyang effect eh. So, ang effect nito is nakakatulong tayo sa pamilya at lalo na sa buhay ng bata. So, yun. That is about the calling. And I think I am called to be a behavior analyst and I praise God for that. Alright. Mga ka-energy, ayan. Sa ngayon, natapos ko kanina yung 1 hour mahigit ko na admin time. Ngayon, isi-surprise ko si Ethan. Surprise ko siya kasi it's been a while na hindi na ako sandali lang, hindi na ako nagsusundo sa kanya. So, ngayon, surprise natin siya. Susunduin natin siya sa school. At, ayan, tignan natin. Pero, I think okay lang naman sa kanya kasi from time to time naman, sinusundo naman namin siya. Pero ito lang, it's been a while na ako, matagal-tagal nang hindi na ako sumusundo sa kanya. Pero the whole time nung post-COVID po, ako po yung sumusundo sa kanya, naghahatid, naglalakad. So, na-miss ko rin yung time na yun, no? Kaya nga, gustong-gusto ko talagang i-maximize yung time together na with the family. Kasi nga, itong mga maliliit na bagay na ganito, na-appreciate niya, natutuwa siya. So, ito yung pansundo natin na ID. Kailangan may ID ka kasi. And, ayun, tignan natin. Sunduin natin si Ethan. See you there! Okay, so mga ka-energy, andito na po tayo sa school ng aking anak. Dati si Zaina nandito rin, pero since ano na siya, year 10, so nandun siya sa Musafa. Medyo malayo-layo from here. Ilang minutes yun, Ate Rose? From 35. 35 minutes. Okay, pag walang traffic. So ngayon, nihintay natin magbukas yung gate. Di pa siya bukas. Okay, so i-check natin si Ethan. Surprise natin, surprise! Ganon. Ayaw pa naman niya nang binibaby siya. Ang tawag ko kay Ethan, Bidong. Ewan ko, di ba may mga tawag tayo sa mga anak natin. Hindi tayo pwedeng mag-video sa mga nanay. Ayan, so pinakita ko lang yung aking ID. And then, maghihintay tayo dito. Natuloy ba yung drums niya ngayon, miss? Oo, ang galing. Praise God. Thank you, Sabi ko Lord. po sa kanila, magtayo kami ng ano. Ang band? Kami ng band. Ganon. Oh, tuwan-tuwa siya kasi excited siya dahil pre-practice niya na twice yata. Twice you practice. Pinatugtog po rin namin siya at least yung isa pang song. Ang star po. Thank you, Lord. Sige po. Masipag. Masipag siya. Matyaga siyang mag-practice. Kasi pagka yung bata walang tiyaga mag-practice, wala din. Hindi ko siya pinaaral. Ano lang talaga, YouTube and by God's grace talaga. Thank you, ma'am. Glory. Opo. Thank you, ma'am. Thank you so much. God bless. How are you, Bidong? How are you? Say hi to my vlog. Hi. Ay, di ba meron kang black na hindi yung mask? You did not see? May black doon. That wasn't like this. Hindi. But I bought it for you. This one fits me. Ganyan. May binili din ako ganyan. Okay, so uwi na po tayo. Let's go, let's go. Walking in the jungle, walking in the... Okay, good morning mga ka-energy. It's Tuesday morning. Sorry po, hindi ko natapos yung vlog ko kahapon, Monday. Kasi talagang super busy ako kahapon. Ang dami kong ginawang reports and kung i-video ko po yung sarili ko, puro ako nagta-type lang. Good morning, Ate Rose. Yan. Good morning. Gamit pa rin namin ang aming service unit na pinampalit doon sa ibinigay sa atin before na originally nire-rent. So, meron tayong chai ulit. Ayan. So, buksan natin yung chai. Yan ang chai natin.
And may dala si ate. Saan mo ito binili, te? Sa Filipino restaurant. Sa Philippine restaurant. Ang tumataginting na empanada. Woohoo! Thank you! Good morning. Kain po tayo, mga ka-energy. Nasa harap. Ang sarap. So, dumaan kami kagabi pala nung ka-business partner ko po sa e-commerce. Dumaan kami sa isang store para makipag-deal kung pwede sila mag-supply sa atin. At bumili ako ng sample eyeliner. Ayan o. Medyo may pagka blue-green. Ayan. Maganda naman siya. Pero hindi sila pumayag na direkta maging supplier kasi malaki daw yung patong nila. So, mas maiging dumirekta pa tayo sa mismong supplier. Ano kaya mas maganda dumirekta tayo sa manufacturer. So again guys, mga ka-energy, kadugtong po ito ng kahapon na video, okay? Pasensya na po talaga. Medyo na-stuck ako sa report writing. And ayoko naman na mababad kayo na nakatutok lang ako sa computer. And you know naman, ang responsibility natin, kahit na kahit na hawak natin ang time natin, kailangan pa rin natin i-deliver ang ating responsibility on time as much as possible. Tingnan nyo mga ka-energy oh. So ang empanada natin dito, ang gumagawa, yung masarap na gumagawa is Philippine House. Philippine House Restaurant. Laman niya man parang tapa. Sarap. Bali, ang gagawin lang po natin ngayon sa center, dun tayo mag-admin time kasi meron akong ititrain na therapist kung paano gagawin yung technique namin sa isang bata bukas. Tapos may meeting ako. Yun lang. And after 3 hours, pick upin ako ng Ate Rose. Punta sa mga errand, and then ayun, balik na sa bahay. Actually mamayang gabi meron akong prayer meeting kasi sasayawin namin yung yung special number na pre-practice namin last time. Ayan, may paraan na. Energy. Tapos na tayong kumain, mas may energy na tayo. Again, binili ko po itong blue-green na eyeliner sa doon sa Philippine House sa may Airport Road. Yan. So, ngayon, pupunta tayo, magkakaroon tayo ng meeting and training and meeting. Ayan, puro admin ako ngayon, no? Yung kahapon, sinabi ko, if it's your calling, talagang dapat gampanan mo. And, excuse me, I'm sure na kapag ka-calling mo yon, i-equip ka ni Lord. Kagaya po ng sa natin, sa field natin, hindi naman po lahat is called to be behavior analyst. Pero, hindi din lahat alam ng behavior analyst. Siguro yung sa ibang mga field, meron din silang alam na hindi namin alam. That means, nagko-collaborate dapat tayo. Okay? So, paano ko ba nakuha yung calling na yon? Paano ko nalaman na yun ang calling ko, mga ka-energy? So, 2012, nung 1 year na yung bunso kong lalaki, bunsong anak ko, nag-decide akong mag-work sa school even though ang course ko na natapos nung college is Bachelor in Business Administration Management. So, since, yun nga, thank God, meron akong skill sa pagtuturo, pinili ko na lang maging teaching assistant sa isang school, sa Gems World Academy. American school siya dati, ngayon British school na siya. Ngayon, pumunta ako doon, nag-apply, ganyan, thank God, may ginamit si Lord para makapasok tayo. At ang purpose ko that time,
is to have time with my family kasi maiksi lang ang time sa school hanggang 2:30 or 3:30 maximum. So makakauwi na ako, makakaasikaso ako ng mga anak ko kasi dalawa ang anak ko. And that time, kailangan nila ng attention. Ngayon, ituloy po natin yung aking kwento, no? So, andito na po tayo actually sa center pero gusto ko punta po sa inyong kwento. Ngayon, nung nalaman ko nga na may opening sa Gems World Academy, grinap ko opportunity, and thank God binigyan tayo ng chance na makapag-work doon. So, 3:30 or 4 o'clock nasa bahay na ako, nag-aasikaso na ako ng mga bata. Kahit na may yaya yung aking mga anak, kami pa rin po mag-asawa ang sa disiplina, kami pa rin po ang gumagawa most of them most of the time. Ang talagang kinailangan namin ng katulong that time para sa paglalaba, pagpaplantsa, ganyan. Pero directly sa mga bata, kami pong mag-asawa. Eto na, 2015, so 3 years na, magti 3 years na ako doon sa Gems World, nafe-feel ko may something akong parang gustong gawin na hindi ko maintindihan. Meron kaming mga special kids sa room or mga batang medyo may delay na nalilito ako kung paano ko siya tuturuan. Kahit na may heart akong magturo, hindi ko alam kung papaano. Ngayon, nagpray ako. So, nagpray ako mga ka-energy. It took me like a month before ko na-realize na I need to study again. And that time, 2015, inopen ni Lord ang urge sa akin na mag-study ng Applied Behavior Analysis from Florida, USA. Although online siya, pero pure master's degree siya. For 5 years ko siya kinuha kasi may pre-masters pa siya na kailangan mong tapusin. Mga siguro 3 years yon before ka magma-masters ng 2 years. So, total of 5 years ko pong pinag-aralan ang Applied Behavior Analysis. Plus, meron pang supervision galing sa mga supervisor bago ka makapag-take ng board exam to get a certificate of Board Certified Behavior Analyst. Yun po ang naging story noon. So, 2015 ako nag-start nag-study, natapos ako 2020 at the end ng COVID time. And imagine even the thesis that time, yung tawag naming capstone, medyo challenging din talaga mga ka-energy. But I didn't give up and I thank God for the strength. Kahit na COVID time that time, alam ko calling ko yun. Alam ko na nararamdaman ko may purpose si Lord. And I thank God sa 2021 nakuha ko na yung certification ng BCBA. And then 2022 nagbalak kaming mag-asawang mag-rehabilitation pero hindi binigay ni Lord. Then 2023 dito na nag-start yung sarili naming educational consultancy in which involved ang applied behavior analysis. Eto na nga po yun. Ngayon, salamat sa Diyos kapag ka talagang trinay mo din yung best mo, nakita ni Lord din yung pagsisikap mo, puyat, as in puyat, pagod, ang klase ko po noon ay madaling araw from 12 a.m. to 7 a.m. Depende kung saan doon, mga 3 hours, maximum 3 hours yan. Every day may ganyan ako. 3 times a week plus the weekend isang araw. Ganun po ang schedule po ng aking pag-aaral for 5 years. So, alam niyo na yung aking dugo, medyo mababa. So, yun po. Again, know your calling. Alamin nyo kung saan ang calling nyo. Huwag nyo lang isiksik ang sarili nyo kung saan-saan, to be honest. It's God who will give you the guidance. Kaya mag-pray lang tayo and magpasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. So ngayon, it's time for me to have a meeting and training. Let's go to the center. So mga ka-energy, andito tayo ngayon sa isang room. Kailangan kong tapusin. Tapos na ako doon sa pagtitraining ko sa aking isang therapist. So, kailangan kong gawin yung mga errands. Nakikita niyo yung list kong ganyan para sa aking mga clients. And kailangan kong tapusin ang mga reports. Okay, so samahan niyo po ako hanggat matapos po natin tong vlog na to. Tahimik po dito. Tingnan niyo yung aking mag-sightseeing muna tayo. Yan. So from there, yan.
tahimik po dito ngayon. Pero kung nakikita nyo, gumagalaw ang mga puno. That means medyo malakas ang hangin. Yan. So, yan po ang sight from the room na kung saan gumagawa ako ng report. Kasi mamaya, baka may therapy na dun sa room. Ayoko naman maka-stay. So, trabaho muna nga ako, mga ka-energy. Okay? Yon, mga ka-energy, tapos na tayo sa ating center time. 3 oras din tayo doon, natapos ang meetings and trainings. Nakatapos din ako ng isang report. Isang report na lang! Kota na ako this week. Salamat po sa pag-antabay po. And ngayon po ay didiretso po ako sa Alwada Mall. Meron lang akong bibilin doon, napaka-importante. Ikot-ikot lang muna tayo doon, and then let's see kung ano pa yung pwede nating gawin sa bahay. Actually, hindi po ako nakatulog ng maayos, so pwede akong bumanat ng konting sleep kasi meron akong lalakarin mamayang gabi. May dance kami mamaya para dun sa prayer meeting namin. So that would be around 7 PM ng gabi. So ganun lang. Napaka-simple ng day natin ngayon, mga ka-energy. Kumusta naman kayo dyan? Please comment down below naman kung ano yung gusto nyong makita, malaman dito about sa UAE or about sa ABA. Remember, dun sa science na tinuturo ko sa inyo, I was pointing out doon sa Delma Park nung pumunta kami, yung different textures na dapat i-expose nyo yung mga bata. Napaka-importante niyan, mga ka-energy. Why? Para hindi kayo mahirapan, number 1, sa mga food, sa mga activities, sa mga games, mga ganyan. Minsan, di ba, sa mga parties, may mga palaro sila na gumagamit ng mga malalambot na textures or mga ticklish na mga textures, mga ganyan, or spiky. So, pwede natin i-expose sa mga bata para hindi sila nabibigla. If I'm not mistaken, it should be exposed from the baby pa sila. So, in-expose natin sa mga bubbles, sa mga Orbeez, mga ganyan, sands, grass. Kasi nga, para at least desensitize na sila or ma-immune na sila sa sa sitwasyon at sa mga textures na yan. So, in that point, pag present mo sa kanila, hindi ka magtataka kasi kung 10 years old mo na silang present, mahirapan ka na. Okay? So, it's very important for us to shape them. The shaping procedure will not start na malaki na yung bata. Dapat sa maliit pa lang, sinishape nyo na, ine-expose nyo na unti-unti yung bata sa different textures. Okay, mga ka-energy, andito tayo sa Majlis. Yan, Majlis Hotel. Mag-ocular inspect lang muna tayo. Meron tayong pinaplanong malupit. May pinaplano tayong gawin. So, update ko kayo pag na-close deal natin, okay? So, let's go inside. Ayan, mga ka-energy. Ito ang Majlis Hotel. Ayan. So, may babalakin po tayong gagawin dito. Saka na namin kayo update pagka hinog na. Ganda, no? So, hinihintay lang natin yung kausap natin. And then we'll take it. Yan, mga ka-energy. Ngayon po ang aming dance para sa mga group ng teachers ng church education ng Filipino Christian Church dito sa Abu Dhabi. So, yun po yung pre-practice namin last week with the team. And then, ngayon po namin siya i-perform para ma-promote namin yung group namin. So, basically, time check tayo, it's 7:35 in the evening dito sa Abu Dhabi. So, kanina natapos tayong mag-ocular inspect para sa ating highlights ng ating basta may surprise kami para sa inyo. And then, that would be later.
ayoko muna siyang basagin ngayon para kumbaga hindi natin ma-jinx. Okay, so on the way tayo ngayon sa church. I know it's a bit dark, but malapit na po tayo, and yun po, ipe-perform lang natin yung pre-practice nating sayaw. And then, after that, balik na sa bahay. Tomorrow is another day. And let's go to the church. So, mga ka-energy, good evening po sa ating lahat. Natapos na po ang buong gabi natin. So, ito yung combination ng Monday and Tuesday na ating vlog, no? So, salamat sa pag-antabay sa amin. Huwag niyo po kaming kalimutan na suportahan. Please like, subscribe, and hit the notification bell for the next videos. Don't forget na mag-question din po kayo or mag-ask, inquire about applied behavior analysis, and we will try our best na i-assist po kayo. God bless you all. Bye!